Magandang gabi sa lahat. Tayo po ngayong gabi ay gagawa ng pickle cucumber. Umpisahan ko po ang aking paggawa ng cucumber ay isang malamig na tubig dito. Kalahating palanggana lamang at tamang-tama lang sa amount ng cucumber na aking gagawin. Ito po ay lalagyan ko ng konting asin at white vinegar. Ito na, lagyan natin ng konting vinegar. Konti lang. At lagyan ko siya ng asin at haluin hanggang sa ang asin ay malusaw. Ito po ay panghugas lamang. Ibabad natin ng konti ang ating cucumber dito para kung anumang merong organism na maaaring makasakit sa atin ay ito ay malilinis niya ng maayos ang ating cucumber. Yan, lusaw na ang ating asin. Meron ako dito mga baby cucumbers, no? Ito ay hinugasan ko na. Ilublob natin dito sa ating tubig na may asin at vinegar. At ito, nakalubog na po lahat ng ating cucumber. Hahayaan lamang ito ng 15 to 20 minutes, no? Then, hugasan natin ulit. Banlawan natin siya. At habang ito ay nakababad dito, mag-prepare tayo ng ibang ingredients. So, habang ang ating cucumber ay nakababad, ito ang ating gagawin. Magpapakulo tayo ng kanyang brine, which is tubig at saka apple cider vinegar. Ito ay 8 cups, no? At ito namang ating tubig ay 12 cups, no? So, bali, sa isang cup na vinegar, meron pong 1.5 cup na tubig. So, atin pong ihalo itong vinegar dito and then, lagyan na natin siya ng asin mamaya. Ayan, nahalo ko na ang vinegar sa ating tubig. Lagyan natin ng asin. So, ang asin po nito ay depende sa kung gaano kaalat ang kailangan ninyo. Ako, ayoko nang masyadong maalat. Tama lang. Yan. At lalagyan ko rin po ito ng sweetener. Depende rin po ang gusto ninyong tamis nito. Ako, bahagya lang. At hindi ako gumagamit ng sugar. Monk fruit po ang aking ginagamit. Haluin ko lang ito ng wooden spoon o kaya plastic, no? Habang hindi pa siya mainit. At titikman ko siya ng konti. Ayan, tapos na ang paghahalo. Pakuluan na natin. High heat natin siya. Takpan ko lang ito para madali siyang kumulo. So, habang pinapakuluan natin ang ating brine, atin na pong alawan ng ating cucumber at isalansan ito sa ating mga jars. Antabayanan. At ito po ang iba kong ingredients, ang ating fixings. Meron akong chunky chop na onion, yellow onion. Meron din akong chunky chop na garlic. Meron akong stems ng aking dill weeds. Hindi ko siya tinapon, tinabi ko siya kasi maganda pong pampalasa yan katulad nitong ginagawa kong pickles. Meron tayong pepper flakes, red chili na pepper flakes at meron tayong ground black pepper. Ngayon dahil sa ang ating brine ay meron na pong asin and sweetener, hindi ko na po lalagyan ng asin at sweetener ang ating jar. Unahin ko ang paglagay ng pepper flakes dyan sa ilalim ng ating jar. Isunod ko naman ang ground black pepper. Ngayon tinatsansya ko lamang po iyan. Ayaw ko nang maanghang at ayaw ko ring masyadong peppery ang lasa niya. Maglalagay din ako ng dill weeds ngayon dyan. At uumpisahan ko ng isalansan ang ating cucumber sa loob. At ayan na, ganito po ang itsura niya, nakasalansan na sa loob. At dahil may space pa siya rito sa taas, nilagyan ko na lamang siya ng maliit na piraso ng cucumber at lalagyan po natin ito ng onion at saka garlic. Ayan, okay na po yan. Itinaas ko yung ating onion and garlic. Ang mga maliliit na espasyo sa gilid ay talagang siniksik ko ang mga garlic dyan. Tapusin ko lamang ang iba pang mga jars at antabayanan ang susunod na kabanata. At natapos ko ring i-arrange ang mga cucumber sa ating jars. Ito po sila. Ayan, nakagawa ako ng 6 na quart size na jars. Nilagyan ko na rin po ng garlic and onion sa ilalim para mas malasa pagka top and bottom ang ating mga fixing. At meron akong 3 jar na pint size ang aking total na nagawa. So, meron tayong natirang 4 na pirasong cucumber. Kakainin ko lamang yan ng plain. At hinihintay ko na kumulo ang aking pinapakulo ang brine na salt and vinegar with water. At habang ito ay hinihintay kong kumulo, ako rin po ay nagpapakulo ng aking bath canning. Ito po, malaking kaldero.
no? Nandyan na yung kanyang tray sa loob. Naghihintay lamang na ilublob natin ang ating mga jars once na ang ating brine ay nalagay na sa ating mga cucumber na nasa jars. Ayan, kumukulo na ang ating vinegar. Kumukulo na rin ang ating bath. Ngayon naman ay lagyan natin ng vinegar mixture ang ating mga garapon hanggang neckline. At lilinisin ko po ang kanilang mga rings, no, ng vinegar din. Ginamitan ko ng paper towel at ipunas natin dito. Ganyan lang. At atin na po itong takpan. Sterilize na po ang mga lids and rings nito. Ayan, dahil sa ito ay mainit, dahil sa mainit na brine, lagyan natin siya ng lifter at ilagay natin dito sa kumukulong bath. Ayan, nakalagay na ang ating mga jars. 6 sila na quart size. Kasya siya ng 7, kaya lang 6 lang ang aking quart size. Ilulublob na po natin ito sa pamamagitan ng pagbaba ng ating rack. Ayan, once na ito ay kumulo ng gusto, mag-timer tayo ng 30 minutes. Takpan natin ito. At hintayin lang po nating kumulo yan at mag-start tayo ng timer. Bye po. Habang ako po ay naghihintay ng mga jar sa ating canning bath, gumawa rin po ako ng mga jars of onions. Ito po. Ayan, magpipikal din po ako ng mga onion. At of course, may natira pa tayo kanina na cucumber. Hindi magkasya lahat dahil mga quart size ang nasa ating pot ngayon, no? So, marami akong nahiwang mga onions kaya magpipikal din ako ng onion. At the same manner, nilagyan ko rin ng the same seasoning sa ibaba. Ayan lamang po, sinishare ko lang. Ang final process ng ating pickled Vidalia onion. Vidalia onion is a sweet white onion. Ayan, nilagyan ko siya ng dill weeds na stems. Nakagawa ko ng 4 jars of 18 ounces na jars at saka 3 quart size na jars. Ito ay manamis-namis na maasim-asim with a hint of spiciness, saltiness, and a bit of a hint of dill weeds. Ayan. At ito naman po ang aking nagawang cucumber na pickles. Nakagawa po tayo ng 6 na quart size na jars at 3 pong pint size na jar. Ayan o. Pickled cucumber, August 3, 2025. Yan. So, ito ay ipipreserve natin ng matagal. Kailangan i-ferment sila ng 7 days bago pa natin siya pwedeng kainin. Alright, so, ayan ang cucumber. Oh, may garlic, may onion. Masarap. May konting red chili flakes. At yung nakikita ninyong mga sanga-sanga dyan, ano po yan? Dill weeds po yan. Yun. Siyempre, sineparate ko ang sanga, sineparate ko ang mga dahon at ang mga sanga ay ginamit ko sa paggawa ng pickled. Ayan lamang po, sinishare ko lang.